na ako'y duha ka anak, si Keisha ug si Carol. The youngest is Carol. She's a special child. Then yung dalawang anak ko, ang mapangarap ko lang sa kanila is mabuti yung buhay nila, may Diyos, at deserve ka faithfully. Kasi si Keisha may PCOS. Yung sabi ng doktor, si Keisha dili gyud siya pagyud maburos kay it's because ang iyang PCOS is malignant. Then ang iyang husband gi-check also sa AJ, dili pa pod maburos. Makapaanak siya pero iyang sperm is igo-igo ra gyud nga makapaburos. So dili yun anak ka healthy ang ilang nga mabusi kay. So naingon pa ang doktor sa amo nga kay balik ka next month kung unsa gali situation nimo ang kanimong matres, posible ato na lang kwaon para dili ka ma-cancer. Yung nalaman ko na yung anak ko hindi magkaanak, masakit talaga. Pero wala ko nawan iog paglaom. I pray to God, naingon ko sa Ginoo nga, Lord, dili ni siya ang decision sa doctor is not final. So ikaw ang Dios nga pwede mo himong milagro sa among mga kinabuhi. May isa kong anak na special child. At first, since pagpanganak ko sa kanya, hindi ko talaga matanggap. Pero nakita na ako, dito na ako nakita na grabe, si Carol is dili dahil siya struggle para na ako, kundi she's a blessing to me. To sa life ni Carol, kabalo na ko og unsa ang love, unconditional love. Kung naa kay special child, kinanglan nga naa kay unconditional love, patient, ang pag-atiman ni Carol, ang imong pagsabot para dili para nako. I'm happy ko karon nga unsa si Carol ka dako nga panalangin nga gihatag siya sa Ginoo. Nay purpose ang Ginoo nga nung gitagaan ko niya ni Carol. So one day while nag-worship ko, nagkikistorya si Lord sa akin. Sabi niya, magbigay ka ng 2,000 square meter para sa church niyo, sa GIL Church. Then magbigay ka rin ng certain amount sa kakilala kong pastor na si Pastor Jordan, kasi may siya, kailangan niyang mag-bypass para sa heart niya. So noon binigay ko yung anong sabi ni Lord, binigay ko. Tsaka binigay ko by at I think mga middle of June na ata yun. After I obey God, nagsuka si Kay. So nagtuo nga katuyang pagsuka-suka, effect lang to sa tambal nga gipainom ni Doc sa iya. So wala man makontento ang iyang husband kay natingala man gyud mi nga everyday nagsuka-suka siya. So nagpa-pregnancy test siya. So nagpositive. So di pa gyud mi katuo. So gihilom na ni Kay sa ako, wa pa na siya gapapahibalo. Ikaduha gyud siya ga pregnancy test. So positive. So iyak mong gi-surprise nga maka nang boss ko. Pero dili ko katuo nga nabuo siya. So schedule man niya by first week sa July, niadto sila sa doctor niya sa Cebu. So pag adto niya dito confirm nga nabuos ko si Kay. Mismo si Dr. Lara Sabal yung nag-ultrasound niya, mooy nag-ingon nga buos ka Kay, milagro na hitabo. Kay di pa ka maburos, pero how come nga nabuntis ka? Then dili pa gyud isa kundi dili duha. So as well as iyang doktora, si Dr. Asuncion ang iyang obigay ni, same as naingon jud nga milagro ang nahitabo kay buos ka. Then dili kay isa duha. Nasa middle ako ng
problema. Yung anak ko that time, hindi mabuntis, pero hindi ako nagda-doubt kay Lord. Sabi ko, Lord, wala akong kuan sa akong kagalingon nga mag-doubt nimo. Wala ako'y kuan nga dili kumutuman sa imong saad kay wa ako'y rason nga dili nako tumanon kay ang tanan nga naa nako iya sa Ginoo. So happy ko, I'm so happy nga sugo ko ni Lord, kiingnan ko ni Lord nga hatag. So wala talaga akong doubt sa kanya. Maski may malaki akong problema pero hindi ko alam, yun palang inutos niya sa akin, yun pala ang answer ng prayer ko. Sa paghatag na ako, I obey, then di ay to, kato di ay ang solusyon sa mga pag-ampo na ako, ang katubagan. So, 2,000 square meter, significant of 2,000 square meter gipahatag ni God. Duha ka pastor akong gitabangan, si Pastor Jordan at saka sa GIL nga lot. Duha, then gitagaan ko niya og duha ka apo. Lucky pa jud. Nga which is ang akong gidesire sa akong heart, pero wala ako gadiman kay God nga lucky ba. Basta kaya ako tagaan lang ko niya apo. Yun lang. Sa tanan nga mga problema, mga pagsulay nga ako ang giatubang, wa ako'y laing gikuptan kundi ang saad sa Ginoo. Naingon siya dito nga sa John 14:14, anything you ask in my name, I will do it. So, dito ko sa akong closet, mag-pray ko. So, kato akong closet, gihimo na akong prayer room. Dito ko mag-pray sa Ginoo. So, kato nga verse, ako tong gikuptan. Every time nga mag-pray ko, Lord, ingon ka nga anything in your name, you will do it. So, kato nga word, mula ako pakiasa sa Ginoo, tanan iyang ihatag na ako. So, salamat sa Ginoo kay kung wala ako Ginoo karon, dili ko unsa ko karon kung dili tungod sa Ginoo ang tanan. Kay ang kung kinabuhi before nga wala pa ko kailang Jesus, grabe ka miserable. But when I found God, then nangalagad ko diya sa Ginoo na ay mga pagsulay na abot sa life. Wala ko ning sa Ginoo. Padayon ko sa paglakaw, o padayon ko og pagkupot sa iyang saad kanisa kong kinabuhi. Nakita na ko nga grabe, God works in a mysterious way. Grabe ang milagro mabuhat, ang among kinabuhi. Gihinay-hinay niya og uswag. Karon nga nag-obey ko sa Ginoo, di gyud ako ma-imagine nga mahitabo ning tanan. Biyan mo na sa iyang pulo nga naaba na sa Jeremiah. Biyan your expectation, dili gyud biyan imagination nga mahatag yun ni Lord. Wala ko ga-expect, pero grabe ang iyahang gihatag sa amo nga kalipay. Sobra-sobra.